Dadagundong ba sa end times? Dadagundong ng maraming missiles? Dadagundong ng maraming nuclear weapons? At ito po ay talagang kahit papano nakakasilip na tayo ng katuparan. Pero ang sinasabi kong dadagundong, hindi po itong panahon na ito. Tandaan nyo, church age pa rin po tayo. Yes, nakakakita po tayo ng parang tila escalation dito sa nangyayari sa Israel, saka sa, mga karating na bansa nito. Pero, nandito pa po tayo. We are the restrainer. Lagi niyong itanim sa isip nyo. Yung dagundong na sinasabi ko, ito po yung malalakas na lindol na magaganap po sa tribulation. Hindi po mangyayari ang pinakamalakas na lindol. Hindi mangyayari ang mga nuclear war sa panahon natin ngayon. Maniwala kayo sa akin. Nandito pa tayo. The Lord Jesus will never allow His believers to experience such cruelty, such catastrophe, and such kind of things na nalalaman kong alam ng Panginoon na hindi nararapat sa mga believers niya. Those things belongs to the unbelievers. Naintindihan niyo po ba ako? So, in order for us to know the heart of Jesus regarding this matter, we should know kung sino ba tayo kay Christ. Mga anak na minamahal. Kung ang paniwala mo, papasok ka sa tribulation, talagang papasok ka nga. Dahil hindi mo pinaniniwalaan ang tinapos na gawa ni Jesus sa cross. Sino nga po ba ang mga maiiwan sa rapture? Okay, maganda pong pag-usapan. Ang mga maiiwan sa rapture, yung mga tao na hindi nagtiwala kay Kristo bilang Lord and Savior. Period. Period. Yung mga maiiwan sa rapture, yung mga religyoso na naniniwala, saved by grace, pero kailangan mo raw magpabautismo. Mga kulto. Okay? Yung mga ayaw sa grace. Yan ang mga maiiwan sa rapture. Okay? Yung mga pinanghahawakan ng kanilang mabubuting gawa. Meron pong mga binibigay sila mga talata, pero sorry to say dear, out of context po yung mga binibigay nila. Tulad nung sa Gawa 2:35 yata, mga kung ano-anong gawa, sabi niya gano'n. Ako hindi po nakikipagtalo. Sabi ko, kulto. Hindi ko papatulan. I will never ever put or waste my saliva o laway ko para diyan. Never. Pero, kung meron mga vlogs na ganito, ang akin lang pong itutuon or should I say, ibibigay na focus dito sa vlogs ay yung katotohanan lang na gusto kong sabihin. Kung ano yung views nung iba, ganon. Hindi ko pinapatulan, no? May mga nagko-comments, ang haba ng comments sa akin. Kulto ako. Pagpe-pray ko na lang. Papatulan ko, wag na lang. Manonood na lang ako ng Netflix. Kaya sa patulan ko yon, 'di ba? So, ayan po, ganyan po ako. Relax lang ako. Kasi alam ko nasa truth tayo. Okay? Sabi ni Jesus, you shall know the truth and the truth shall set you free. The truth is Jesus. Hindi truth yung pwede mong gawin, pwede mong ipagmalaki yung gawa mo, that's a lie. Hindi pwede yon. Dahil, pag ginawa mo, should I say, pag pinagmalaki mo ang iyong gawa, hindi ka nananangan sa finished work ng Panginoon. Delikado ka, chong. Delikado ka, chang. Tong kay chong kay chang. Impyerno ka. Sige, ako ayaw ko magsalita ng ganito, pero minsan nakakapikon minsan, no? Despite of marami na pong nangangaral ng grace ngayon, natutuwa po ako, no? Marami po akong nakikita rito sa YouTube, mga grace na po sila. Natutuwa ako kaysa doon sa mga kulto na walang pagkaunawa sa Biblia. So praise Jesus for that. Hindi po ako nakikipag-away, mahal ko po lahat. Ang mga kapatid natin kay Kristo, makinig po mabuti, sino ba ang mga born-again Christians? Ang mga tunay na born-again Christians, yung mga naniniwala lang kay Jesus, na sapat na si Jesus sa kaligtasan, na walang kinalaman ng gawa sa kaligtasan. Yan ang mga totoong Kristiyano. Kaya Baptist ka, Methodist ka, Lutheran ka, no? Assemblies of God ka,
JIL ka, basta naniniwala ka na Jesus alone saves, Kristiyano ka. Okay? Pero kung nananangan ka sa gawa mo para maligtas ka, nakuchong, nakuchang, chong chang chang, mukhang naninilikado ka. Papunta ka yata dun sa, baka idiretso ka na sa Gehenna. Diba? Hindi naman po sa pagano. Yung totoo lang po ang sabihin natin dito. Mahal natin sila. Oo, marami po mga religious. Iba pumapanig pa nga sa bus, pero iba ang dalang turo. Iba ang dalang turo. Panampalatayan nandun si Kristo at magpabautismo. Ibig sabihin yung bautismo nagliligtas. Delikado yun. Okay? Kung ano man yung kanilang i-comment dito, I really don't care. Ipag-pray ko po kayo. Dahil kailangan nyo malaman ang tunay na gospel. Sabi ni Pablo, kung ako o ang anghel man o sino mang Poncio Pilato ang mangharal ng ibang ebanghelyo kanya. Pero mas maganda, different gospel. If there's someone who will preach a different gospel rather than the one I preach, let him be anathema. Alam mo yung anathema? A curse. Sumpain siya. Saan? Sa impyerno. Gehenna yon. Kasi ang pinaka final destination ng mga kaluluwang ligaw, no? Yung mga hindi tumanggap kay Jesus, Gehenna. Ngayon, nasa Hades sila as a temporary detention for them. Kasi hinihintay nila yung ma-unfold yung mga pangyayari. At pag nag-rapture na po, tuloy-tuloy na po siya, 7 taon po ang bibilangin. Then after that, yun na po yung white throne judgment. Doon sila hahatulan. Including si Satan, itatapon na po sa Gehenna. Pero nauna na puro yung false prophet at yung tinatawag nga natin na Antichrist, di ba? So, ayan. So, gusto niyo bang sumama doon? Doon din ang destination ng mga taong ayaw maniwala sa grace ni Jesus. Yung mga ayaw maniwala na sapat na ang Panginoong Jesus. Gehenna kayo. Sinasabi ko po yan. Only Jesus saves. Ako po ay lumaki sa aral ng mga Baptist. I love Baptist people. I love it. I love them. No? Na-train ako. Talagang King James Bible nga lang dati ang gamit ko. Pero hindi ko. May magandang balita Biblia ako. Pero sabi ng pastor na nag-train sa akin, gumagamit ka pala ng ibang Biblia. Sige, okay nga lang kanya. Kasi sabi ko naman, pastor, mag-ano naman po ako. Marami na po akong ibang natutunan. At marami rin pong ginamit ko rin po yung aking, anong tawag doon? Yung aking sariling discernment ako. So, hindi naman fully Baptist ang aking paniniwala. Lalo ngayon, iba na pong may mga ibang paniniwala ako sa mga minors. Pero yung sa salvation, matibay. Baptist na Baptist po talaga. Hindi nawawala ang salvation. Assurance of salvation, Jesus alone saves. Dito po sa may Espanya Boulevard, dito po sa Maynila, makikita po natin dyan, Jesus alone saves. O nakalagay, Jesus is the only way. Napakaganda. Dito sa EDSA, meron din po nakalagay, Jesus alone saves sa EDSA. Tapos, Jesus is the only way sa Espanya Boulevard. Okay. Tapos, may makikita rin tayo dito sa malapit sa SM North EDSA. Meron po dyan church na Jesus Christ is the hope of the world. Talaga, walang ibang pag-asa. Kaya kung hindi mo tatanggapin ang Panginoon na si Jesus lang talaga ang salvation ng mundo, maiimpyerno ka. Tahasan kong sasabihin yan. Kahit sino ka pa, kahit bilyonaryo ka, trilyonaryo ka, sikat ka, famous ka. Ano ngayon? Anong kinalaman ng yan sa kahihinat na ng kaluluwa mo kung nagmamatigas ka sa Panginoon, no? Wala Okay? Ito pong message of love. Huwag niyong isipin na, message of love. Diba? Para kaming si Pablo na nangangaral ng tunay na ebanghelyo. Tunay na ebanghelyo ito. Walang ibang tunay maliban sa ipinangaral ni Pablo na ebanghelyo. The gospel of God's grace, di ba? Through the finished work of the Lord Jesus Christ. Magandang gabi sa ating lahat at bukas po Christ the King. Okay? So Christ the King, isang magandang celebration. The Philippines is for Jesus.
Jesus loves the Philippines. Hindi niyo ba alam na mahal ni Jesus ang Pilipinas? Okay? Mahal ni Jesus ang Pilipinas. Special tayo kay Jesus. Okay? At may magdidiwang din bukas yung ibang born again ng Jesus Reigns. So, mag-join kayo doon. Mag-join kayo. At yes, ating iparada sa buong mundo ang Diyos ng mga Diyos. God of gods, the God of the Milky Way, the God of the universe, Jesus Christ, the Lord of Lords, the King of Kings, and our personal Lord and Savior. God bless.